Luluto ko ay inabraw na saluyot. Ang sahog ay 2 inihaw na hito. Ang aking iaasim ay santol. Narito po ang santol. Hinihintay ko lang po na lumambot yung saluyot at ilalagay ko na ang santol. Nabawasan na po ang sabaw. Siya nga palang una kong ginawa. Nagpainit akong tubig, nilagay ko ang lubaybay, tapos nilagay ko inuna ko itong 2 hito. Nilalim ko, tapos ipinatong ko na ang saluyot. Ngayon, madulas na, parang luto na ang saluyot. Parang lang, ngunit kailangan yan pakuluan ng pakuluan. Siya nga pala, galing ang mga baha-baha dito sa amin. Buti mayroon pa akong nabiling saluyot. Kahit na marami ang aking naalis, dahil sa mga butas-butas na dahon, ay okay lang po. Basta may mailuto ako na saluyot. Siya nga pala, nailagay ko na ang santol. At ang buto, napakatamis po ng buto. Sana umasim naman ang laman ng santol. Kahit matamis ang buto. Kasi minsan ko na rin nasubukan yon. Matamis ang buto. Isim naman. Sa sinigang ko yung ginawa. Ngayon sa saluyot naman. Titikman ko na. Pero sariwa pa ang santol. Pero titikman ko na. Hindi ko na ito nilagyan ng asin dahil sa alubaybay niya pala ang akong ginamit. Yung alubaybay na aking ginamit, boneless, ay parang kulang ng kopisin. Pero matutuyan pa yan ng sabaw eh. Kaya hindi ko pa rin lalagyan ng asin. Ilalagyan ko pa yan ng seasoning. Oo nga pala. Baka umalap din kasi pag may nilagyan ng seasoning. Oo nga pala. Yan ang aking ilalagay. Lalagyan ko na pala. Lalagyan ko na ng pampalasa. Ay, baka madagdagan ng alat. Oo nga pala, ganun po pala yun guys. Yan. Yan. At konting halo-halo. Kumunti na ang sabaw. Konting patuyo pa po ng konti dyan sa sabaw. Kailangan dyan makulo. Dahil ngayon ay tag-ulan, ay ang pagkain ng saluyot dapat ay malutong-maluto. Kahit hindi tag-ulan. Kahit po sa tag-araw, dapat ay malutong-maluto ang saluyot. Ganun po ang sabi ng matatanda. Ayun yung pamangkin ko, bumiling yelo. Habang nagbablog kasi ako, bumiling yelo yung pamangkin ko. Ganun po yun guys.